Good day! Ngayon naman sa video po na ito ay tuturo ko naman kung paano gumawa ng modular art converging design gamit ang PowerPoint presentation and Microsoft Word. Una, ang italaki natin kung ano yung design template ng converging. Sa size na ito, maipapakita kung ano yung dapat yung mga ratio ng kada sa dimension ng mga blocks or yung mga tiles natin dito. So dito sa pinakauna, pinakamalaking tile ay siya yung pinaka mahaba. So let's count it as 1. Pero yung susunod na dimension ay kalahati ng nauna. So 1, next is 1/2 ng original, next is 1/4, and next is 1/8. Dito naman sa side na to, ganun din. Ang pinaka malaki dito, may size na 1, and then sumunod sa kanya is 1/2 na lang, and then 1/4, and next is 1/8. So yan po ang converging design template na meron tayo. Next, so susubukan natin gumawa ng ganitong design na wala pa tayong ready-made. So, paano pa gumawa ng ganyan? So, kuha tayo ng blank page dito. And next, delete natin yan. Then, insert tayo ng box na shape na square. Okay. So, sa square na to, pwede natin gamitin yung size. Kung naka-inches yan, pwede nang gamitin natin yung 2 by 2. Or pwede rin 4 by 4. So, medyo malaki na yan. So, gamit natin ang 2 by 2. Okay. So, 2 by 2, meron tayo dyan. And alisin natin ulit yung outline. Yan. So, next naman, since ito ay 2 by 2, ang kalahati ng 2 ay, sunod na layer ay, sabi ito yung kulay ng sunod. Yan. So, ang sunod na kulay dapat, ang sunod na size ito ay kalahati ng size nito. So, since ito ay 2 inches, ito naman isa, ang magiging width niya ay 1. So, kalahati ng 2 is 1. So, yan. So, wala po dapat yan na outline. Okay. And this one, no outline. Yan. Next naman dito, sa kanan, copy and paste pa ulit natin. Since ito ay 1, ito na ngayon ay magiging 1/2. So, shape format ulit natin. Then, itong width niya ay magiging 0.5. Magawa natin ang kulay. So, ganyan. So, next naman ay copy and then paste. So, ito ay ang dimension niya, shape format. So, kalahati ng 0.5 is 0.25. So, ibahin na ulit natin ang kulay. So, what that. So, next row para dito ay copy natin itong pinakamalaki. And then, ang babaguhin naman natin sa kanya ay yung height. So, shape format. Then, yung height niya from 2, magiging na siyang 1. Ayan. So, 1. Kahit natin ng kulay. So, yan. Next, copy ulit nito. Then, paste. So, ang dimension naman nito, ang height, ang width niya magiging na ngayon na 1. So, yan. Next, copy and then paste. So, ang width ulit ang babawasan. From 1, magiging na siyang 0.5. And then, palitan natin ulit ang kulay. Then next, last, sa row na ito. So, ang width niya ulit ay mababawasan ng 0.25. So, yan na. Okay. Next row, ang height ng next row ay mababawasan ng kalahati.
So, since height niya nung una is 1, magiging na siyang 0.5. Bawasan natin ang kulay. Ay, baguhan ng kulay. I mean, okay, so meron tayong green. So, next, copy natin to and then paste. So, mababawasan na siya ng width. Kalahati nito. So, shape format. So, since from 2, magiging na ng siya ngayon na 1. Baguhin ulit natin ng kulay. Then next, copy and paste. So, from that, magiging na itong 0.5. Then, change the color. And then, copy and paste. From 0.5, magiging na siyang 0.25. Okay. Next, last row. So, copy ulit natin itong nasa green. Copy and paste. So, ang height niya na ngayon ay mababawasan ng isa, kalahati pa. So, kalahati ng 0.5 is 0.25. Ang shape fill niya ay ito. Next, copy and paste. So, mababawasan lang siya ng width. From 2, magiging 1. Next, copy and paste. Ito naman magiging from 1, magiging 0.5. So, yan. Hanapin tayo ng ibang kulay. Next, last cell or last tile. Shape format, ito ngayon ay magiging 0.25. So, yan. Okay. So, kompleto lang ating tile. Pwede na silang i-group. Make sure na walang vacant o may gap sa isa't isa. Format, then group. So, ito na. So, from this, pwede na natin lagyan ng ating mga design ng kada isang tile. So, gagamitin natin yung design na ito. So, ito yung 0, 1, 2, and 3. So, 0, 1, 2, and 3 to. So, lagyan natin ng label. Okay, text box. So, dito ang 0. Copy and paste. Ito yung 1. Ito yung 2. Ito yung 3. Okay. Example, ito na yung magawa natin. Then, maglalagay na tayo ng mga zeros. So, since ang base ng kada tile ay ganito pa rin, nakatayo siya, ito yung base ng kada tile. So, wala tayong babaguhin na image orientation. So, okay na siya. Mas mabilis siya kumpara sa circular and standard kaleidoscope. So, let's start. Sana ilalagay yung mga zero. So, dito. 0. Shape format. Insert. Shape fill. Then, picture. Then, piliin natin yung 0. Ayan. So, yan ang 0 natin. And, ano pa ba ang ibang 0? Ito, saka ito, saka ito. So, nandito siya. Ito. 1, 2, and 3. Okay? So, ito yung 1, 2, and 3. So, dito muna. So, para maulit yung design dito, kailangan natin pindutin tong shape format and then yung arrow na to. Arrow na to, then picture or texture fill. So, yan na. Oops, naiba pa din. So, kung naibago pa rin, mag-insert tayong bagong picture or design picture. So, from a file, then, tanggalin na. Next, ito naman, click natin, then, picture or texture fill. So, yan. Naulit na yung previous
picture natin. Next, ito naman. Then, picture fill. Yan. Tapos na tayo sa 0. Sunod naman natin ay mga ones. So, ito yung 1, 1, 1, 1. So, dito tayo umpisa. 1. Then, picture or texture fill. Oops. So, insert natin bago. Hindi natin yung 1. Okay, ito. So, yung 1. 1. Ito ulit ay 1. Tapos, 1. And then, ito. 1. Ay 1. Next naman ay 2. So, itong mga sunod-sunod laro yung mga 2. So, this one, baliktad ata yung ating insert picture. Then, insert. So, ito yung 2 natin. So, baliktad sa label. So, palitan natin. Dito mo yung 2. And dito yung 3. Yan. So, 2 and 3. Okay. So, ito ay magiging ng insert picture from a file. Ito yung 2. Okay. Next, this one. Picture texture fill. Next, picture texture fill. And ito, ang 2. Picture texture fill. Okay. So, last is the 3. So, ito yun. Then, picture texture fill. Then, insert. Then, from a file. Ito yung 3. Okay, next. Ito. Picture. Then, this one. Picture. And then, this one. Picture. Texture. So, buo na ang ating design template. So, ito na yung ating output. Ilalagay na natin siya sa ating Word, Microsoft Word. So, dito. So, ilalagay natin dito yung ating number pattern. Ulit natin yung number pattern natin kanina. Just copy and paste natin ito. Para may gayahan na. Pero, most of the time, dapat kabisado ito ng bata kapag sa competition na. So, dito yung 0. Yung 1. Ito yung 2. And then, ito yung 3. Then, 1, 2, then 3, then 0. Then, this one is 2, 3, 1, and 0. 2, 3, 0, and 1. Last 3, 0, 1, and pinakamaliit na. So, i-large lang natin. And 2. Okay. So, tapos na tayo sa number pattern. Pwede natin tirahin to. And then, lalagyan na natin ngayon yung mga legend. So, dito is yung picture. And then, para sakto-sakto. So, pictures. Dito yung 0. Yan. Dito naman yung 1. Shape format. Shape fill. Picture. Then, 1. And ito yung 2. Shape fill. Picture. Then, 2. At ito yung 3. Shape fill. Picture. Then, okay. Tapos na. 0, 1, 2, and 3. So, next, ilalagay natin yung design pattern. So, balik tayo sa PowerPoint presentation. Kopyahin natin to.
make sure na ang ating design ay naka-group as one. So, naka-group naman siya. So, copy. And then, paste sa ating design tablet. Yan. Make sure kapag pinunta nyo dito o pinis nyo dito, palagi itong in front of text. Tapos, fixed position on page. Ganyan palagi. So, next, palitin na natin. Design. Oops, gumagalaw pa rin yung image. So, dapat picture format, then size ay hindi nagagalaw. So, check lock aspect ratio. So, okay. So, pwede natin itapat yan. Then, yan natin sa ayan. So, okay na tayo sa design pattern. Since ang modular operation natin is addition and generated design is repeated, buti na lang gawin natin yung repeated design. So, balik ulit tayo sa PowerPoint presentation. Okay, gagawin natin ay repeated. So, converging, and then, gawin tayo dito ng bagong slide. Then, converging, and then, ang gagawin natin na design is repeated. Repeated. Okay, para makagawa ng repeated, so, natin magkopyahin yung ating design dito sa PowerPoint, copy, and then paste. So, medyo malaki siya. Palitin natin siya. Lock aspect ratio again. So, yan. Yan. So, since repeated siya, kailangan natin kopyahin lang ang ating image. Make sure lang na hindi sila magkakaroon ng gap. So, copy again, itong dalawa, and ilagay natin sa baba. So, madali lang ang repeated design. So, pwede natin ilagay doon. Then, ito ay group natin as one. Group. Then, copy. And then, kung tayo sa ating Microsoft Word. Then, ito na. Yan. So, kapag linagay natin sa dyan, picture format, sandali. Okay. Copy, and then, kung natin ilalagay din sa cursor, so, sa labas mo ilalagay. Okay, tayo. So, yan. Dapat nakaganyan. And, dapat mag-appear ito, then lagi siyang naka in front of text and fixed position. Yan. So, pwede na tayo mag-adjust ng size niya. Okay. So, picture format, size is naka-lock aspect ratio. Okay. Pwede natin adjust. Ayan. So, tapos na tayo sa repeated design. Yung generate design natin is repeated. So, ito na po ating e-modulo R design converging. Okay? So, maraming salamat po and welcome. Thank you. Bye-bye.